Yan, magandang araw sa ating lahat. Ito na mga kababayan, ito na yung video na sinasabi natin na sagot nitong si Congressman Marcolita laban kay Manong Johnny Enrile, mga kababayan. Kasi nga itong si Epifanio Labrador nagpapakalat na naman ng maling impormasyon na itong pamunuan ng Iglesia ni Cristo ay takot hindi daw sasagot laban dito kay Manong Johnny Enrile, mga kababayan, dahil marami daw alam at takot daw na baka isiwalat nitong si Enrile. Saan naman niya nakuha yung balita na gano'n? Kumukuha ka kasi ng sarili mong kuro-kuro kasi Labrador. Saan ka kaya kumukuha ng sarili mong kuro-kuro? Kunwari ka siguro mayroong mga nagsasabi sa iyo ng mga informasyon na yan, pero ang palagay ko lang, sarili mo lang na sarili lang na pumasok sa utak mong mahangin. Kaya ito, mga kababayan, dito natin mapatunayan na talagang napakasinungaling ng tao na ito. Sarap batukan, Batukan, wag yung kamay ibato ka. Ang ibabato ko sa kanya yung maso. Para matauhan talaga ito. Ito na, mga kababayan, ito na si Congressman Marcolita, talagang matitindi din yung mga bira nitong si Congressman Marcolita kay Manong Johnny, lalong-lalo na yung kanyang pandinig kasi nga matanda na. Sana wag na nating patulan din dahil matanda na. Pero sa paningin ko din, sa pananaw ko din, hindi naman siguro itong si Manong Johnny magsalita kung nang ganon, kung walang pahintulot mula kay Pangulong Marcos Jr., mga kababayan. Kasi nga presidential legal counsel ito. At ang pagkakaalam natin kung ano man yung gustong sabihin ng isang nasa ilalim nitong si Pangulong Marcos Jr., dapat malaman muna nitong si Pangulong Marcos Jr. kung ano ba yung ilalabas sa publiko. Lumabas na ito, mga kababayan. Ibig sabihin, alam nitong si Marcos Jr. na babatikusin ni Manong Johnny itong Iglesia ni Cristo. At ito na yung sagot ni Congressman Marcolita. At itong si Labrador, hindi ka daw Labrador, aso ka nga daw, pero hindi ka Labrador, pitbull ka daw. Ito na, mga kababayan, sabay-sabay natin itong panoorin. Lahat ng gusto natin sabihin, anumang paliwanag, hindi naman nila tatanggapin kundi kung paano nila sasalungain yung isang malinaw ng pagpapaliwanag, Kong. Basta't ako, hindi ko pinapansin kung ano yung sinasabi ng mga ibang tao. Opo. Lalong-lalo na kung ang kanilang sinasabi ay pag-aglahi doon sa nangyaring INC rally. Opo, yung National Peace. Opo. Kahit hindi natin ulit-ulitin, Jen, malinaw na malinaw kung bakit nangyari yung sama-samang pagkilos na yun. National Rally Nilinaw for natin sa mga nagsalita, yung iba pa, memorize ko pa yung mga nasabi. Opo, Kami po kanya ay kumakatawan sa napakaraming bilang ng ating mga kababayan na nagnanais na tayo'y maging payapa bilang isang bansa. Opo. Sapagkat napakarami po nating mga problemang kinakaharap ngayon. Ano naman ang masama ron? Sinasatinig po namin. Totoo naman Jen. Opo. Sapagkat hindi lamang tayo nagsipunta ron, sabi nga natin, napakarami nating mga kakilala. Lalo na ako, nakikita ko sila. Wala akong makitang dahilan kung bakit gumawa sila ng negative na komento doon, Jen. Lalong-lalo na sa liwanag na nakasulat sa ating saligang batas, nakarapatan ng kahit sino ang gumawa ng pagkakatipon ng mapayapa and petition their government for redress of grievances. Malinaw yun, Jen. Lahat ng nakikita niya na gusto niyang ihayag sa kanyang pamahalaan. Halimbawa, sinabi naman natin, napakataas po ng presyo ng bilihin. Pangunahing bilihin ngayon, lalong-lalo na po yung pagkain. Tama po. Hindi ba concern yan ng ating mga leaders, lalong-lalo na si Senator Juan Ponce Enrile. Si Manong JPE, Kong. Opo. Siguro si Manong Ponce Enrile, dahil hindi na siya nakakapunta ng palengke, hindi niya alam nung panahon na tayo ay nagkakatipon na yun, ang isang piraso ng kamatis ay 30 pesos. Tama. At kahit na siguro maging 300 pesos yun, kaya pa rin niyang bilhin yung isang piraso ng kamatis. Baliwala sa kanya yung puyot ko. Ngunit ang ating isinatinig ay yung tinig ng mas nakararami, Jen. Nang karamihan ay mahirap. Binanggit ko nga, kaya nga nung ako'y nagsalita, binigyan natin ng konteksto yung sinasabi ng mga nagpaliwanag na nauna. Maliwanag yun din.
Anyway, kung yung punto na yan, medyo samantalahin ko lang ko nga, pasensya na po kayo. Kasi doon sa mga napapanood ko, nakikita ko, sabi nila, ay, nakita nyo na Anya, akala ba namin walang rally? Kunyari lang pala yung peace eh. Yung nagsalita si Kong Dante, katunayan Anya, nagkaroon ng bahid ng politika. At yung dinaskas niya, binanggit pa nga niya, ay, ako, narinig ko rin naman, binanggit niyo pang halimbawa yung usapin tungkol kay BP Inday Sara. Kaya sabi nila, kita nyo na, politika, ginagamit nyo lang na dahilan yung usapin, yung issue ng peace. Okay, napakakitid naman nung kanyang pangangatwiran din. Ganun ho ba? Bakit ba? po? Yung mga nabanggit na opisina, political offices talaga yun, Jen. Opo. Hindi may iwasan na bumanggit ka ng political offices. Sapagkat doon nang gagaling ang hindi pagkakaunawaan at pagkabahagi ng ating bansa. Opo. Paano namang hindi mo babanggitin yung opisina ng Vice President? Doon nga nang gagaling eh. Kung litisin nila, akala mo siya na lang ang may kasalanan. Ang mga iba'y wala ng kasalanan. Yun lang ang pinupunto natin doon eh. Opo. Bakit yung pamamaraan ninyo, 400 offices nga yung merong confidential funds, ba't pinipilit nyo na isa lang? Isa lang. Hindi ba maliwanag yun? Kaya lang natin binanggit ang isang political office para ma-dramatize natin na yung ginagawa ay wala sa rule of law. Kung talagang gusto mong usisain lahat ng inaakala mong may pagkukulang kung pinag-uusapan ni confidential funds, tawagin mo lahat. Opo. Pero pagka ang tinawag mo, isa lang, ay sino namumuliti ka? Hindi tayo. Halatang may motibo. Ang papel ko doon para ilahad yung mga yon, sapagkat ako lang ang nakakalam yung nangyayari, sapagkat membro nga ako ng Kamara dyan. Ayun, tama. At sinasabi ko, hindi nangyayari at hindi nasusunod ang mga patakaran na nakalahad mismo sa aming mga tuntunin. Opo. Ano yung sinasabi natin? Kailangan mahinto ito. Ang pinagmumulan nito ay pag-aaway-aaway. Pagtatalo-talo. Pag hindi nila naintindihan yun dyan, ipauubaya ko na kay Kay Saito. Ang Nasaan ba si Saito? Ba't wala ngayon? Tama kasi kung kahapon, pinaliliwanag din namin sa ating mga kapatid, kami ni Nelson. Sabi, bakit si Kong Dante? Una, si Kong Dante po, kapatid namin sa iglesia. Pangalawa, abogado po siya. Pangatlo, siya ang nakasaksi sapagat miyembro sa mismo ng Kongreso. Nandun kayo Kailangan mismo. merong magpaliwanag, nakasama siya sa mismo sa aktual na pangyayari. Yun, Marami opo. tayong kapatid na abogado. Opo. Inaamin natin yan. Ngunit, wala sila doon sa kalagayan, kagaya ko, na nakikita ko sapagkat kasama ko sa pag-unfold ng mga pangyayari. Opo. Yun ang dapat nilang makita. Kaya ako hinahanap si Saito. Si Saito, isang napakabuting kawani natin na pagka ako'y nakikita niya, yung kape ko'y palagi niyang Opo. na inaayos. Alam na agad ang gagawin. Bakit siya alam niyang ipaliwanag ito? Bakit yung iba'y hirap na unawain at bigyan ng kaukulang differentiation? Alam mo kung bakit nahirapan sila? Bakit po ka? Silang namumuliti ka. Ganun po. Maliwanag yun. Gusto nilang kumounter kahit kamukha nitong diniscuss nyo kahapon. Opo. Napakaliwanag ng pagkakapaliwanag ninyo. Ako'y tuwan-tuwa sa inyong dalawa. Malinaw na malinaw. Rinig, Bihira lang kayo matuwa sa amin ko. bibihira lang ako matuwa sa inyo. Makalayan mo nga. Hindi ko alam kung sino nagsabi sa di ulitin natin. Inulit nyo pa yung sinabi ko. Ayun na nga po ko. Tingnan nyo, ang linaw naman Ang iglesia ay hindi tutol, hindi laban sa impeachment. Tama po. Ngunit kapag yung paraan ng pagsusulong nito ay kakakitaan na ng paglabag sa napakaraming tuntunin at itong ang rule of law, hindi na nyo sinasalang-alang, doon magkakaroon ng problema. Opo. O sumagot yung isa sa inyo. Kasi naka-hearing aid si baka hindi niya narinig. Ulitin nga natin. Inulit pa ninyo Pinalakasan ko pa nga po yung volume. Yun na nga. Pagkatapos sabi niya, wala namang grievances. Opo. Yun kako kasasangkutan na yan ng intellectual dishonesty dyan. Sapagkat malinaw at nakarecord kung ano-ano ang mga hinaharap na problema ng ating bansa na pinipilit nating sabihin sa kanila, iparamdam. Hindi lamang yung marinig Tama po. Kung hindi iparamdam. Iba kasi yung narinig mo sa naramdaman Opo.
tama ko nga, ito kinuha ko uli para sa kakabatiran po ng ating mga taga-subaybay kung paano niya pagkakabanggit. Noong isang araw ito, bago yung kanya, sabi niya kasi meron siyang huli ngayon, sabi niya, this will be my last comment. Bago itong last comment niya, noong isang araw, kahapon, binanggit natin ito, Nelson, sabi niya sa unang bahagi, so many people, especially members of the INC, were so riled and angry at me. Doon sa third paragraph ko, nalagpasan ko na po yan, sabi niya, there is no question that the INC peace rally was a peaceful assembly, but were there grievances to be addressed? To be redressed. To be redressed? Ito po kung rhetorical question para sa kanya, walang grievances, walang mga hinaing ng taong bayan. So hindi niya narinig yung dalawang nagsalita bago ako. Opo. Ako hindi rin niya ako narinig. Na sinabi ko, ito po yung ating pangunahing problema. Economic, napakataas po ng presyo ng bilihin. Yung pong napipintong kahirapan na talagang dapat nating bakahin, na pinalulubha pa ng katiwalian at corruption. Nandyan po yung kriminalidad, pati issue po ng seguridad, nandyan po. Hindi ba redress ito dyan? Pero sabi niya, grievances. Ito siguro masasagot ni Kong yung direkta ito. Yung sumunod. Yung pinanto niya, sabi niya, pardon me for my impression. To me, there was none. Yun ang kanyang punto kong At igagalang ko kung hindi niya narinig niya. Hindi niya nakita. Pero ito kung ang siguro mas madali niyong masagot ito at ito'y mas alam ninyo To me, although it was well-intentioned, the peace rally was more like a political pressure to hinder a separate and independent department of the government to perform a constitutional duty. Parang sinasagkaan daw natin na maisa katuparan nila yung kanilang mga gampanin kung May ebidensya sa kung This was evident from the speeches delivered in that rally. Pero yung mga speeches na na-deliver doon sa rally, Nelson, Jen, napakalinaw. Nang pinagbatayan ay yung mungkahay mismo ng Pangulo na wag nang ituloy yung impeachment. Yun ang pinanggalingan nun. Sa makatweet siya bilang legal counsel ng opisina ng Pangulo, ibig mo sabihin laban siya doon sa suggestion ng Pangulo na itigil na yung mga bagay na sapagkat isa mang buhay ng Pilipino hindi bubuti dyan. Ganun ang lilitaw ko. Yun ang lilitaw. Yun ang lilitaw doon. Kasi parang hindi niya tiningnan ng lahat ng pinanggalingan. Yung premise, yung principal premise nito ay yung unang pahayag ng Pangulo sa kanyang pagbibigay ng opinion na ang bagay na ito'y walang kabagay-bagay. Hindi ba? Isang bagay na napakalit na pinipilit yung palakihin. Di ba? Storm in a teapot. Yan, Ngayon, kung para kay Senator Enrile, hindi mahalaga yung opinion ng Pangulo, paano ka naging legal counsel? Inconsistent na yun Kaya lang kung may kasunod siya at dito niya nilinaw na hindi nyo pwedeng gawin yan, ang presidente lang ang pwede. Diba, Jen? Ito, basahin mo, Jen. On the other hand, the president, as the duly elected chief executive of the land and one of the three independent and separate branches of our government, has the power and duty to coordinate with the two other branches of government to achieve and maintain a unity and harmony in the efficient operation of the government in our society. No one can do that officially except him. May problema yung salita na yun, Jen. Ganun ba sa isang abogadong tingin ninyo? Alam natin na yung tatlong sangay ng ating pamahalaan ay co-equal branches. Kung tawagin nga, co-equal and coordinate branches of government. Pantay-pantay sila, walang pag-uumusan. Talagang dapat magkaroon ng coordination. Ngunit nung sinabi niya na ang tanging Pangulo ang gagawa ng pag-coordinate, pagka sinabi mo yun, makikialam ang executive sa ginawa ng legislature at saka ng judiciary. Yun nga ang implikasyon nun, Kong. Coordinate branches sa sentido na silang lahat ay dapat gumagawa ng kanilang separate na tungkulin pero iisang direksyon. Ito yung pagtatanggol sa kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Pero pag sinabi niya, it is only the President which can coordinate. Hindi coordinator ang Pangulo dyan. Isa lang siya sa mga leaders ng ating departamento. Pag siyang lumitol na coordinate, patatawag niya yung mga
yung mga mahistrado ng Korte Suprema, halika kayo rito, ganito ang gawin yung pagdidesisyon. Is that the way to coordinate? O kaya tatawagin niya yung aming speaker, Oho. itigil mo yan. Hindi niya nga pwedeng sabihin nyo, kaya sa pamamagitan ng kanyang opinion, Ayun, para opo. sa akin ganito eh. Sabi niya, para sa akin walang kakwenta-kwentang bagay yan. It is one way of communicating the predilection of the president Oho. doon sa kanyang gustong mangyari. Hindi niya pwedeng Manduhan, ano? i-direct Oo. sabi niya, it is only the president. Dito inaamin niya na ang presidente pwede niyang impluensyahan yung dalawang bahagi ng ating pamahalaan. Mali din yun. Oo nga. Mali din yun. Paano mo i-coordinate? Ikaw ang tatawag? Only the president. Opo. Sabi niya eh. So, si Pangulong Marcos, tatawagin niya yung Chief Justice, halika rito, magpulong tayo. Nako. Tatawagin niya, meron siyang ipagagawa. O kaya si Speaker, halika rito. Oho. Itigil mo yung impeachment. Ganun sasabihin niya ng diretsong ganun? Because only the president can do that. Eh. Sabi niya. Sabi ni Enrile. Kasi Sabi niya ganun eh. ang magiging Hindi implikasyon ba? nun po. Parang minamanduhan niya yung dalawang sangay Kaya ng nga yung pagkakalatag Oo. ng ating institusyon, kaya nga halimbawa meron tayong LEDAC eh. Yung LEDAC, ito yung coordination Opo, legislative, between executive. Opo. the legislature at yung executive. Opo. Meron ding parang LEDAC din sa pagitan ng executive at saka ng judiciary. Ang Pangulo, hindi siya actively na nagpaparticipate para pangatawanan niya yung pag-coordinate na siya mismo. Hindi eh. Oho. He is the only one. Hindi po. Oho. Marami pong gagawa niyang ng coordination para itong dalawang ito, bagamat co-equal branches of government, pero kinakailangan coordinated ang kanilang aksyon Oho. sapagkat iisang bansa ang kanilang pinaglilingkuran. Oho. E de sa kagustuhan ni Enrile na patatagin, palakasin yung kanyang argumento, This will nahulog, be my last comment. Ano to? nahulog siya sa pagkakamali. Ko. O yan. Yung ito po yung huli na yan, Kong. Oo, sige, Ito basahin na mo. po yung huli. Meron siya sinasabi, this will be my last comment. Opo. Ayan na, oo. On the Tungkol nga po subject sa isyong ito. we're discussing. Opo. Wala tayong magagawa kung yun lang comment niya. Hanggang doon na lang siya. eh. Ayun lang nga po kasi parang Kong na marami daw ang nagkomento, marami Hindi, daw po ito yung nagagalit sa kanya. susunod. Opo. You have your own truth, sabi Yun, niya. yun, yun. I have my own. Yan. Neither you nor I have a monopoly of the truth. Okay. O pag-usapan natin yun. Alam mo, politika lang yung pagkakagamit ng mga ganong klaseng mga pangungusap din. Eh. Ganun Pag po ba? sinabi mong you have your own version of truth, I have mine, and others may have also. Oho, oho. Sa katotohanan, isa lang ang katotohanan. Ay, totoo naman. Totoo ho yun. oo. Kahit ano pa sabihin mong version mo, version mo yan. Pero meron talagang totoo. Hindi mo talaga? pwedeng palitan yun. Yun. Oo, ngayon, kung yun sinasabi mo, siya na rin ang nagsalita. Yan ang alam mong totoo eh. Opo. O ba't kita didibate yan? Medyo kinulang ka ng pag-assess ng katwiran. Oho. Siguro nga, hindi niya gamit yung kanyang hearing aid. Hindi mo naman sisisihin. Opo, opo. Pero, isa lang ang katwiran. Isa lang ang totoo. Yun. Sabi nga nila, Walang version. truth is where it is at. Tama. Doon sa isang continuum din, halimbawa isang kilometro yung continuum na doon mo hanapin yung katwiran o katotohanan. Nasa Opo. dulo Hindi pwedeng paganong-ganon. Oo. Kayo, gaganong-ganon ninyo. I-adjust nyo. Opo. Hindi pwede. Pero sa katotohanan, isa lang. Isa Isa lang ang totoo. Ayun. Kahit sa Di ba? kaso sa korte. Kaya wag na nating pagtalunan yung ganon. Oho. Di ba? Tama, Eh, tama. may sinabi pa siya dyan eh. Oh. Oho. So be it. Let the voters decide. Bakit kailangan may boto? Who is right and who is wrong? No, siguro, nagre-refer siya doon sa susunod na election. Oho. Kung sino ang mabuting argumento, baka yun ang katigan ng tao, hindi ba? Opo. Kaya pa sinunod niya, I represent no partisan group in this country. Sabi niya, I do not know whether you do as far as the personal attacks and issues you raised against me, the faults, the blames, the defects, and wrongdoings you attributed to me, as well as the ad hominem you threw against me. Mali din yun eh. Sabi niya, I do not represent any political group. Dapat hindi ka legal counsel ng Pangulo. Partido yung administrasyon eh. Ito yung ruling administration. Opo. Legal counsel ka dyan. Hindi mo masasabi na hindi mo nire-represent. Kaya ka nga kinuha dahil Legal nga. kasama ka riyan eh. Di ba? Tama. Dapat,
wala ka dyan. Oho. Magsasalita ka bilang ikaw, ibahagi mo yung experience mo, ibahagi mo yung nalalaman mo, Oho. tulungan mo ang bansa, makakahanap ng mga bagay-bagay na ating magagamit para tayo magkaisa, para makuha natin ang kapayapaan. Pero hindi ka legal counsel ng Pangulo. Tama. Isa kang retired Oho. private citizen. Yun ang walang partisan. Kasi kung legal counsel ka, Pero yung sinasabi niya na wala akong partisan na party na nire-represent. Paano mo tatanggapin yun? Nandun po kayo sa Malacanang eh. You are even working in the seat of power. Nandun ka eh. alam nga naman kontrahin yung mga sinasabi ng Pangulo. Hindi naman po Hindi pwede. ka pwede kumontra. Kliyente Nandun ka niya para yun, kumbaga, advice oo. ang totoo niya, nakalimutan niya na nanggaling sa Pangulo yung pinaka-premise kung bakit tayo nag-rally. Oho. Kinatigan natin, nakita natin na mukhang tama sapagkat sabi niya, walang mabuting ibibigay. Aha. Sinukat natin, totoo nga naman eh. Oho. Sa harap ng napakaraming mga problema na hindi nasusolusyonan. Papalaki ng papalaki. Oho. O bakit hindi niya ma-process yun? Alam mo, konting processing lang yun din. Well, anyway, ako naman ay sa puntong ito, Kong, at sana ay, bagay sabi na ni Senador Enrile, last na raw niyang comment yun tungkol sa isong ito. Dapat lang, kasi alam mo, yung kaya nga pinipilit ko, isa lang ang katwiran, isa lang ang katotohanan. Ang katotohanan, ang bansa mo ay napakaraming problema. Kung makikipagdebate siya doon, bakit di siya manalo doon? Ganon. Yung walang grievances. Yun ang katotohanan ngayon eh. Opo. Ito yung totoo ngayon. Naharap ang bansa natin sa napakaraming problema at tayo ngayon ay nag-aaway-away pa. Isipin mo, dalawang pinakamataas na posisyon ng ating bansa. Oho. Nag-aaway. Ano yung katotohanan doon? Walang pagkakaisa. Opo. That is the truth. Wala nang iba. Ibig mo sabihin, alam mo, nag-aaway ang Pangulo at yung pangalawang Pangulo. Ano ang iba pang parte ng katwiran doon? Kung hindi yung pag-aaway. Oo nga. Pwede mo bang interpret yun? Hindi, kanya Naglalambingan lang. naglalambing. Hindi mo pwedeng kulayin ng iba yun eh. Yun na nga. Yun ang Pag totoo. sinabi mong puti-puti, ganun yung truth eh. Yes. Tama po. Hindi pwedeng magkaroon ng ibang Walang version. ibang interpretasyon. Kasi yung masipag, pero mas masipag eh. Opo. Walang sinasabing ito totoo, pero ito ang mas totoo. Walang ganun. Opo. Merong absolute Opo. na mga pang-uri. Yung pang-uri, adjective eh, di ba? yes. Opo. Ikaw ay magaling ka sa balarila eh, di ba? Oho. Ano ba yung balarila dyan? Baralila. Hindi. Grammar. Grammar. Opo. O yung panitikan, Literature. Yan. composition. Composition. Sige, wala na. Ito, nung isa, may ano pa, may yung pinakahuli, para matapos na lahat. Ha? Sabi niya, and willing to face anyone before the people in any forum to discuss and debate about them. Nasaan si Saito? Si Saito na lang ang ano natin. Ihaharap. Oo, kasi isipin mo, Opo. si Saito yung sarap ng kape, ano niya eh. Ay, kabisado na po niya. Kabisado niya. Akalain mo, hindi ko naman inaasa na pati yung medyo mabigat na usapin na ito, kaya niya palang ano eh. Kaya niyang i-process. Tatahitahimik lang yan ko. Well, yun po naman. Pagbigyan na natin siya ron kung yun ang kanyang inaakala. Hindi po, kami pong Iglesia ni Cristo, ayaw po namin yung mga pag-aaway-away. Kaya po pinipilit natin ipaliwanag sa inyo. Iisa talaga yung totoo. Wala na pong ibang totoo. Kaya po, ang tawag doon, pagtiyagaan po nating i-process, hanapin. Nandyan lang po yan. Hindi po kayo mahirapan kapag kayo na pinagtiyagaan po niyong hanapin. Dapat yun eh, yung grievances na yun, i-redress talaga yun. Dapat talaga matugunan yun, Kong. Di ba? Hindi mo pwedeng, hindi ako gobyerno, baliwalain natin yan. Yung mga hinaing ng taong Sa bayan. taas ng bilihin ngayon lang. Hindi pwedeng baliwalain yan. Hindi totoo yan. Paano, asan ngayon ang totoo? Sasabihin natin, hindi po, napakababa po ng presyo ngayon eh. Tumaas na yung gasolina uli. Sasabihin ba natin, yung corruption. Nako. Ito, nagbabantanan mo ng ibang grupo na dahil nga sa corruption at katiwalian, magrarally susubukan. Opo. Sapagkat sila napansin nila yung napakaraming kabuktutan na nangyari sa 2025 budget. Opo, nako. Ang daming nagsalita dyan. Paano sa salamin sa salamin ni Senador Enrile? Hindi totoo yun.
Ano yung totoo? Ano, mayroon pa palang gagawin, ano, mayroon pang nagbabalak, no, na gumawa ng malaking pagkikilos laban sa pamahalang ito. Baka magsama-sama na nga lahat ng religious group, lahat ng mga grupo, kung anong sektor man, dahil nga sa nakikitang katiwalian ngayon sa ating pamahalaan. At yun na nga mga kababayan, ano, balik tayo kay Epifanio Labrador. Epifanio Labrador, magtago ka na dahil malapit ka ng mahuli, kasi marami talaga naghanap sa iyo, Epifanio Labrador. Malapit ka ng, kung mga kababayan ha, marami daw kakaraping kaso ito si Epifanio Labrador. Pero okay lang yun. Kung makakasuhan ito, ang mahirap nito, pag makita na lang natin na wala na, babay ka na, Epifanio Labrador. Pag wala ka ng, ano bang tawag niya mga kababayan? Kasi magpabutolo siya ng ulo. Ayun sa kanya. Baka pag wala ka ng ulo, wala ka ng hininga. Yan na nga dito na lang muna at bago tayo magtatapos, may bago nagkomento dito. Shout out kay Ronald Medina. Nasa Ipil, Zamboanga daw si Epifanio Tumbador. O nasa Ipil, Zamboanga ha. O mga kababayan natin dyan, yung mga nakikinig dyan, si Epifanio nasa Ipil, Zamboanga. O tingnan nyo ha, baka nasa Ipil, Zamboanga ha. Hanap-hanapin nyo dyan, yung mga ano natin dyan, yung mga talagang galit. Epifanio, lagot kay Epifanio. Pag gano'n kasi, pag masyado kang mayabang kasi, talagang marami talagang magkagusto sa'yo. O, shout out kay Gary Riparip ha, sa'yo lang ibibintang pag lumutang yan sa kanal. O, sa'yo ibibintang pag lumutang yan sa kanal. Sa akin daw ibibintang. Sa akin ibibintang. Pero puntahin mo ito papalutang ko sa kanal yan. Pero, may wala namang kanal dito sa amin. Tawa naman ako. O yan, ito pa pangalan to, Gary Riparip. Oy, shout out sa iyo idol ha. Maraming salamat. Mati Miyabang. Ito ha, shout out sa iyo Mati Miyabang. Kasi bakit mo pa minura na wala naman silang ginawang masama. Peace rally na nga ayaw nila ng gulo. Ikaw ang magulo, mabuti sa iyo, walang galang. Tama talaga. Peace rally nga eh. Peace rally nga. Tapos guguluhin mo, ikaw pa yung manggulo, ikaw pa yung gagawa ng isyo at sisirain mo. Ilalagay mo sa utak ng ating mga kababayan yung mga followers mo na mga, hindi lang natin anuhin yan. Bakit iwan ko lang, bakit naniniwala kayo sa isang ingot na yan? Yun na nga mga kababayan, dito na lang muna. Once again, this is Rundi TV mo. Wala tayong upload pala kahapon dahil may lakad tayo ha. At yun na nga, dito na lang muna once again. This is Rundi TV mo. Ingat tayo lahat yan. Please bawat isa sa amin.